Naranasan mo na bang maliitin ka ng iyong mga kaklase? Yung binubuli ka dahil mas matalino sila sa'yo. Tapos may kaya pa sila sa buhay. Kung ganon ay tunghayan nyo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan nyo ng aral. Ang mabigat na pintuan ng lecture hall ay bumubuga ng malamig na hangin sa bawat pagbukas nito. Ngunit hindi nito kayang pawiin ang init ng kahihiyan sa pisngi ni Glenda. Nakayuko siya sa kanyang upuan. Ang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa lumang strap ng kanyang bag. Sa unahan, ang propesor ay patuloy sa pagtuturo. Ang boses nito ay nagiging malabong bulong sa kanyang tainga. Ang tanging malinaw ay ang bulungan sa likuran. Ang mga tawanan na nakatutok sa kanya. Nako, si Glenda na naman. Ang boses ni Leia, matinis at puno ng pangungutya, umalingaw-ngaw sa kabila ng ingay ng klase. Ayan na naman yung uniforme niyang pang-araw-araw. Hindi ba siya nahihiya? Tumawa si Melanie. Ang tunog ay parang basag na salamin. Baka wala na kasing ibang masuot. Sayang naman. Ang ganda pa naman ng kurso niya, pero yung utak, hindi ako sigurado. Naramdaman ni Glenda ang pag-init ng kanyang mga mata. Bawat salita, isang patalim na tumutusok sa kanyang puso. Hindi niya kailanman sinagot ang mga ito. Ang tanging magagawa niya ay ang mas lalong yumuko. Umaasang lalamunin siya ng sahig. Ang kanyang isip ay parang isang magulong tahanan, puno ng mga nagtatalong tinig. Mga tinig ng kanyang mga magulang. Nagbabangayan tungkol sa lumalaking utang, sa kakarampot na kinikita, sa kinabukasan na tila ba isang laging lumalayong pangako. Ang bawat pagtatalo nila, ang bawat hikbi ng kanyang ina ay nagdudulot ng isang butas sa kanyang konsentrasyon. Paano siya makakapag-aral ng maayos kung ang kanyang mundo ay gumuho na? Paano niya haharapin ang mga libro kung ang tanging nakikita niya ay ang pagod sa muka ng kanyang ama na nagbubuhat ng sako-sakong gulay sa palengke sa Pangasinan? Ang kanyang mga marka ay bumababa kasabay ng pagtaas ng pangungutya ng kanyang mga kaklase. Ang kanilang mga pamilya ay may kaya. Ang kanilang mga uniforme ay laging bago. Ang kanilang mga gadget ay makikinang. Siya, si Glenda, ay tanging ang kanyang determinasyon ng kayamanan. Isang gabi habang nakaupo sa sahig ng kanilang kubo, nakarinig siya ng malakas na pagtatalo sa kabilang kwarto. Wala na tayong bigas. Ang sigaw ng kanyang ina, puno ng pagkabigo. Ano pa ba ang gusto mo? Pinagpapawisan ako na sa maghapon. Kulang pa ba yon? Ang boses ng kanyang ama, baritono at pagod. Niyakap ni Glenda ang kanyang sarili. Sandaling iyon, isang pangako ang umusbong sa kanyang puso. Matigas at hindi matitinag. Hindi na mauulit to. Hindi na niya hahayaang maranasan ng kanyang pamilya ang ganitong hirap. Magiging mayaman siya. Balang araw, magiging mayaman siya. Ang pangakong iyon ay naging apoy na nag-aalab sa kanyang kalooban. Isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang pangungutya. Lumipas ang mga buwan, ang mga taon, dumating ang araw ng pagtatapos. Sa entablado, habang tinatawag ang kanyang pangalan, ang mga mata ni Glenda ay nakatutok sa kanyang mga magulang sa madla. Ang mga luha ay nagbabanta ng bumuhos. Nakuha niya ang kanyang diploma, nakatapos siya. Isang hakbang pa. Pagkatapos ng seremonya habang papalabas siya sa bulwagan, isang pares ng mga boses ang humarang sa kanyang daan. Oh, tingnan mo, ani ni Leia, ang kanyang mga mata ay nanunuya. Si Glenda, nakagraduate. Akalain mo yon? Umismid si Melanie. Sabi ko na nga ba, wala kang mararating. Ano, maghahanap ka ng trabaho sa palengke? O baka naman magiging katulong? Hindi kumibo si Glenda. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngiti na hindi nila naiintindihan. Salamat sa pagbati. Ang tanging lumabas sa kanyang bibig. Pagkatapos ng araw na yon, tila ba nakalaya si Glenda mula sa kadena ng pangungutya. Wala na ang mga matatalim na tingin. Wala na ang mga bulungan. Nakahinga na siya ng maluwag. Narinig niya ang mga balita. Si Leia.
Nagtatrabaho sa isang malaking bangko sa Maynila. Si Melanie, naging marketing executive sa isang multinational company. Magaganda ang kanilang mga trabaho, magaganda ang kanilang mga sweldo. Si Glenda, nagtayo siya ng isang maliit na karinderya sa gilid ng kalsada, sa isang liblib na bahagi ng Pangasinan. Ang kanyang pangarap na yumaman ay hindi kailanman nawala. Araw-araw, bago pa man sumikat ang araw, nasa palengke na siya. Pumipili ng sariwang sangkap. Araw-araw, siya mismo ang nagluluto, naglilinis, nagseserve. Ang kanyang mga kamay ay laging amoy bawang at luya. Ang kanyang buhok ay laging may bahid ng usok. Ngunit sa bawat pagbuhos ng pawis, sa bawat pagod ng kanyang katawan, mayroong isang ngiti sa kanyang labi. Nakikita niya ang pagdami ng kanyang mga parokyano, ang paglaki ng kanyang kita. Ang karinderya ay lumago. Mula sa isang maliit na pwesto, naging 2, naging 3. Nagbukas siya ng iba pang kainan, hindi na lamang karinderya kundi ng restaurant. Hindi siya tumigil. Ang kanyang isip na dating magulo ay naging matalas at organisado. Bawat desisyon ay pinag-iisipan, bawat hakbang ay mabigat. Ang apoy ng kanyang pangako sa sarili ay patuloy na naglalagablab. Mas malaki, mas maliwanag. Naging abala si Glenda sa kanyang negosyo. Halos hindi na niya namalayan ang paglipas ng panahon. 10 taon, isang dekada na ang lumipas. Isang gabi, dumating ang isang imbitasyon. Class reunion. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Class reunion. Ang mga alaala ng nakaraan ay nagbabalik, kasama ang mga matatalim na salita at mapanuyang tingin. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Dumalo siya. Dumating si Glenda sa reunion. Isang simpleng itim na damit ang suot, walang alahas. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos. Ang kanyang make-up ay bahagya lamang. Pumasok siya sa isang malaking bulwagan ng hotel. Ang tunog ng piano ay pumupuno sa hangin. Ang mga dating kaklase ay nagkukumpulan, nagtatawanan, nagpapalitan ng mga kwento. Ang bulwagan ay napakagara. Ang mga chandelier ay kumikinang. Ang mga tela ay mamahalin. Ang mga mesa ay puno ng masarap na pagkain. Ang mga baso ay puno ng alak. Wow! Ang ganda ng hotel na to. Sino kaya ang may-ari? Bulong ng isang kaklase. Oo nga, ang mahal siguro ng bayad dito. Ang yaman siguro ng gumastos. Sagot pa ng isa. Biglang natigilan ng mga bulwagan. Isang pares ng mga mata ang nakatutok kay Glenda. Glenda? Ang boses ni Leia, hindi makapaniwala. Nakasuot siya ng mamahaling gown. Ang kanyang leeg ay pinalamutian ng kumikinang na kwintas. Sa tabi niya si Melanie, nakasuot din ng eleganteng bestida. Ang kanyang braso ay may suot na gintong relo. Gumiti si Glenda. Hello Leia, hello Melanie. Ikaw ba yan, Glenda? Tanong ni Melanie. Ang kanyang mga mata ay nag-i-scan sa buong katawan ni Glenda, mula sa kanyang simpleng damit hanggang sa kanyang payak na sapatos. Hindi ka ba nahihiya? Ang simple ng suot mo. Kami mayayaman na. Ikaw, mukhang mahirap ka pa rin ah. Tumawa si Leia. Oo nga, akala ko yayaman ka. Ano? Karinderya pa rin ang negosyo mo? Ngumiti lang si Glenda at tila hindi sumagot. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado. Walang bakas ng pagkabigo o galit. Alam mo, Glenda, patuloy ni Leia. Lumapit pa. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamayabang. Dapat ay nag-ipon ka na lang para sa mas magandang damit. Nakakahiya naman sa mga klase natin. Bago pa makapagsalita si Glenda, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa entablado. Ang host ng reunion, isang dating kaklase din, ay kumatok sa mikropono. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang boss nito ay masigla. Salamat sa inyong pagdalo sa ating class reunion. Bago tayo magsimula sa ating programa, nais kong pasalamatan ang isang napakagandang tao na nag-offer ng venue na ito at sumagot sa lahat ng gastusin para sa gabing ito. Nagpalakpakan ng mga tao. Nagtinginan sina Leia at Melanie. Tila nakangiti. Sino kaya yon? Bulong ni Melanie. Siguro yung dating mayaman nating kaklaseng si Mark. Hindi, sagot ni Leia.
Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa entablado. Baka si Catherine, yung may-ari ng chain ng mga botik. At ang taong ito, patuloy ng host, ang kanyang boses ay puno ng paghanga, ay walang iba kundi ang ating kaklase, si Miss Glenda de la Cruz. Ang tunog ng basag na salamin ay umalingaw-ngaw sa bulwagan. Hindi makapaniwala ang lahat. Nagulantang si Leia. Ang baso ng alak na hawak niya ay nahulog mula sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, parang babagsak mula sa kanyang sakit. Si Melanie, ang kanyang bibig ay nakabuka, parang isang isda na inihahon sa tubig. Si Glenda, ang bulong ng isang kaklase. Ang may-ari ng hotel na to? Tanong ng isa pa. Ang boses ay puno ng pagtataka. Ngumiti si Glenda. Lumakad patungo sa entablado. Ang kanyang mga hakbang ay matatag, puno ng kumpiyansa. Habang umaakyat siya sa hagdan, ang host ay lumapit at iniabot sa kanyang mikropono. Magandang gabi sa inyong lahat. Salamat sa inyong pagdalo sa gabing ito. Sana ay mag-enjoy kayo. Ang boses ni Glenda, malumanay ngunit malinaw. Ang mga mata ni Leia at Melanie ay nakatutok kay Glenda, puno ng pagkabigla at kahiyan. Ang dating mahirap, ang laging pinagtatawanan, ang simpleng babae na kanilang hinahamak ay siya palang may-ari ng marangyang hotel na kanilang ginaganapan ng reunion. Ang hotel na ito, na kung saan ay tanging mayayaman lamang ang nakakapasok, ay pag-aari niya. Naramdaman ni Leia ang pag-init ng kanyang pisngi. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi niya kayang tingnan si Glenda. Ang kanyang mga salita, ang pangungutya, ang paghamak ay bumalik sa kanya. Parang isang suntok sa kanilang sikmura. Si Melanie, ang kanyang muka ay namumutla. Ang mga pagkain sa mesa ay tila ba naging abo sa kanyang paningin. Hindi niya kayang isubong kahit na ano. Ang bawat kagat ay tila magiging mapait sa kanyang dila. Paano nangyari ito? Paano naging mayaman ang isang Glenda? Naramdaman nila ang bigat ng kanilang mga pagkakamali, ang bigat ng kanilang pagmamataas. Wala sila kung ikukumpara kay Glenda. Ang kanilang mga magagandang trabaho, ang kanilang mga mamahaling damit, ay tila ba naging walang halaga sa harapan ng tagumpay ni Glenda. Hindi nila akalain na ang babaeng binubuli nila ay masigit pa sa kanila. Habang nagpapatuloy ang reunion, nanatili sina Leia at Melanie sa kanilang upuan at tila nakayuko. Hindi sila makatingin kay Glenda. Hindi sila makakilos ng malaya. Ang bawat tawanan at bulungan sa paligid ay tila ba nakatutok sa kanila. Hinuhusgahan ang kanilang pagmamataas. Si Glenda, kalmado at masaya, ay lumilibot sa bulwagan. Nakikipag-usap sa mga dating kaklase. Wala sa kanyang mukha ang anumang bakas ng paghihiganti. Masaya siya. Masaya siya sa kanyang buhay, sa kanyang tagumpay, sa kanyang pamilya na hindi na nagugutom. Natupad niya ang kanyang pangako sa sarili. Ang gabing iyon ay nagtapos, ngunit ang aral ay nanatili. Natutunan ni Leia at Melanie sa pinakamahirap na paraan na hindi ka pala dapat manghamak ng isang tao. Dahil baka isang araw, ang taong pinagtatawanan mo ay mas mayaman pala sa'yo. Hindi lang sa pera, kundi sa puso at determinasyon. Ang kanilang pagmamataas ay nagdulot ng isang matinding kahihiyan na hindi nila kailanman malilimutan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya at sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago pang istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.